Narito na ang inyong hinihintay. Ang programang magpapakita ng di nakikita. Ang nakatago ay ilalabas niya. Yes, yo! Topa Show! Programang maraming ilalantad na mga sorpresa. Yes, yo! Topa Show! At ngayon, narito na po sila. Ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yo! Topa Show! Yahoy! Good morning everyone! Wow, 27 ng Marso. Yan, 2025 at talagang masayang araw ngayon. Alam mo, pag narinig natin boss ni Sir Dennis na masaya, masaya na rin tayo. At yan ay dapat nating gawin. Yan. At hindi lang po yan, ang oras po 11:02. Sa ngalan po yan ni Attorney Ferdy Topacio. Hintayin natin ha, darating yan. Malakas ang kutob ko. Pag ano ba? Uy kapatid, bumababa naman tong microphone ko. Help me naman. Ayan. Please. Wag na lang. Hindi malayo. Ilagay mo sa mouth. Yes, yo! Oh, anyway, hi! Ayan, paumanin po. Alam nyo, mga kaibigan, talagang dito lahat malalaking tao, kaya matataas ang mga microphone. But anyway, tayo naman po yung magpapasalamat dun sa mga, alam nyo, yung mga verses na pinadadala po ninyo sa akin, yan, sa loob at labas ng bansa. Salamat po salamat po dun sa masasayang mga quotes, at hindi lang po yan. Yan ang maganda, positibo ang pananaw natin. At sabi nga po, alam nyo masaya ako kasi kahapon alam nyo na, worship day namin kahapon at hindi lang po yan, ipinapaalala sa aming pilit na ang pagkakaisa, pagsama-sama, walang pagkakawatak-watak, yan po ang number 1 na dapat nating isipin. Minsan po tayo po merong mga disgusto sa buhay. Talagang ganon kasi lahat po tayo may mga kanya-kanyang kaisipan. But, mas maganda naman kung isipin natin yung makakabuti at sabi nga po, ay pag-isipan natin ano ba yung solusyon sa mga problema. Yan, parang si winner lang yan. Alam nga si winner, nag-iisip lagi yan ng ano ba yung makakaganda, o diba? Ganun ho yan mga kaibigan. At tayo naman po ay nagpapasalamat hindi lang po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa Panginoon. Lalo nga na sa TOC Group ay salamat po. TOC Group. Ito kaunti lang sila pero masaya silang kausap. At hindi lang po yan guys. Nakakatuwa na meron hong mga tao na kahit na busy ay hindi ho nawawala ang kanilang pagngiti, di ba? Ganun ho yun. At yan po isang pagpapalang maituturing natin, parang si Jen Patrolia lang yan. Well, anyway, sabi nga po, ito ho dapat pag-isipan ho natin, umabot na sa 31% ang compliance e-level ng mga pork traders at retailers sa ipinatutupad na maximum suggested retail price sa karneng baboy. Nako, bakit naman? Ito yung pinakamasarap na sabi ng iba ng mga friendship natin. Kahit daw masama, bawal, ang sabi ng doktor, wag kang kakain yan. Pero marami ho tayong kilala at mga kasama natin na mahilig talaga sa karneng baboy. But ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, ito'y dahil dumami na rin ang mga trader na nagbababa ng halaga ng sabit ulo, kung saan nasa 25% na ng pork traders ang nakakasunod sa itinakdang presyo nito. Sabi ni Hanyan. Ayan, sa ilalim na itinakdang MSRP, nagkakahalaga ng 380 pesos kada kilo ang yempo, habang 350 pesos naman ang kasim at pige. Umaasa naman ang DA na madadagdagan pa ang bilang ng mga tatalima sa MSRP sa karneng baboy. Alam nyo, bakit nga yung mga bawal sa mga kalusugan natin, yon ang masarap. Yan, palagay ko si Winner, yan din ang paborito niya. Winner, paborito mo ba yung baboy? O, diba? Paborito rin niya yung baboy. At ako rin, paborito ko rin yan, basta meron. Alam niyo naman, di ba, pag humarap sa atin yung baboy na malutong-lutong, hindi lang masyadong puro taba, masarap yan. At lalo na sa amin sa Bulacan, pag meron hong mga handaan, Diyos ko, hindi nawawala ang nakadapa sa mesa. Hindi nawawala yan. Kaya yung mga nakadapa sa mesa, hanggat maaari, medyo gumawa kayo ng way para maiwasan yan. Dahil minsan, alam niyo naman po, mahirap po ang matigas ang ulo, lalong-lalo na yung mahilig makipag-inuman. Naku, ingat po kayo guys. Alam niyo, ngayon ko na-realize, yes. Oh, di ba?
Hindi lang po yan. Alam nyo, napakahirap po kasing magkasakit. Sabi nga, unless, kita nyo ha, buti na lang ang PhilHealth merong konsulta, di ba? Not only that, kasi alam nyo ho, tayo po dapat, meron ho tayong mga alternative points, no? Bukod dun sa mga doktor na pinupuntahan natin, ay merong makakaagapay tayo pagdating sa kalusugan. Kaya po, ito nga, yung sinasabi nating karneng baboy, masarap yan, di ba? Masarap po yan, pero dapat iniisip din po natin, ano yung mga bagay na po pwede nating pagkasyahin, lalo na sa budget natin ngayon, ha? Marami pa rin ang hindi natutuwa sa kanilang natatanggap na sweldo kasi nga po lalo na kung ang mga iba ay putol-putol yung sakay nila, 'di ba? O nagagaling pa sa malalayong lugar. Pero alam niyo may technique 'yan eh. Kagaya na lang ni Kuya Fred. Yan, Bella Malak, ito yung mula dun sa Cavite yata 'yon. O parang Cavite ba yung galing? O hanggang dito sa Show Boulevard, nakabisikleta lang yun. Can you imagine malusog na siya, bagamat pagod, syempre. Pero dahil nasanay na po siya, araw-araw, no, yun ang kanyang sasakyan. Mantakin nyo, walang gasolina yun bisikleta. Sana kaya natin. No, pero sa ibang bansa, ginagamit talaga ang bisikleta bilang sasakyan para dun sa kanilang pagpasok, pag-uwi ng bahay. Mantakin nyo, kailan kaya mangyari sa Pilipinas yan? Kasi pag nangyari yan sa Pilipinas, wala na hong masyadong tataba. Yan. Alam nyo, yung dahilan ng pagtaba niyan, yun yung pagtulog, pagtapos kumain. Ganyan ho kasi nangyayari. Yung iba naman po ay humihina ang kanilang mga panunaw. Ayon yan sa mga eksperto, ha? Humihina ang kanilang panunaw at hindi na po nila napapansin yung sarili nila na wow, ang sarap kumain, di ba? Pansinin ninyo yan. At hindi lang po yan, yung mga kalalakihan, syempre, pag inom ng mga, alam nyo na, yung mga gusto nilang inumin, ang nakakalungkot po dyan, hindi na rin sila natutunawan para na silang mga, anong tawag doon? Mga jaunties, yan. Para silang mga jaunties. But anyway, yung mga alam niyo merong dating, I don't know, medyo nakalimutan ko kasi alam niyo naman, noong araw kasi lagi akong wala. Pero ang nangyayari, yung mga men in uniform natin, no, mga PNP yan, kapag lumaki ang tiyan nila, nung time na yon, ayoko na magbanggit kung sino yung mga kaninong term yun, but ang naalala ko, talagang binibigyan sila ng challenge, no? Meron silang PNP chief na kung saan ay binibigyan sila ng challenge, pinagja-jogging sila, pinagpo-push up sila, di ho ba? Alam nyo, pag malaki na ang tiyan, mahirap na po talagang mag-push up yan. Lalo na kapag nag-push up sila, sayad na sayad yung kanilang mga tiyan sa sahig, di ba? Mahirap na pong paliitin yan. Pero, syempre, kung kayo po ay nagkakaroon ng lakad, sabi nga 30 minutes, no, na paglalakad sa araw-araw, that will come a time na unti-unti liliit tayo. Yan, ganun po yun. Hindi naman ako sinasabi na, pag kaya nyo lang. Pag hindi nyo naman kaya, no way, di ba? Mahirap yan. O si Winner, paribasa si Winner, maganda katawan eh. Ayan. Well, anyway, ito naman ho ay ating nung pag-uusapan dahil minsan, lalo na sa mga maraming friendship, di ba? Minsan akala nyo, kaibigan nyo yung painom ng painom sa inyo, pakain ng pakain sa inyo ng baboy, hindi kaibigan yun. Kasi gusto kanyang matigok ng maaga, di ba? Kasi kung ang isang kaibigan ay matino, hindi ka masyadong papayagan na uminom ng nakalalasing. O kaya naman, hindi ka rin papayagan, nakakain ka ng mamantika, mga pagkaing makakasama sa iyong kalusugan. Yun ay hindi kaibigan. I don't think nakaibigan yung mga ganon. But, meron namang kaibigan na mahilig talaga magpakain. Yan, iba naman yon. Mahilig siya magpakain. Kung ano yung mga gusto niyang kainin, gusto niya, everybody will eat also. So, mga ganong sistema na kung saan, tayo naman po, lahat nakakahilig, no? Nakakahilig ng mga pagkain. Minsan sa buhay natin, hindi natin nakakain, di ba? Nung ako po'y nasa abroad, nung ako'y dating OFW, alam niyo naman, tayo po naman, mahilig tayo sa mga pagkain hindi pa natin nakakain sa mismong sarili nating tahanan, di ba? Ganun ho yun. Kasi hindi mo naranasan yung masarap na buhay, ikaw ay wala kang
pagkakataon na makabili ng masarap na pagkain, walang lechon sa bahay, walang mga kung ano-anong masasarap, mga embutido, yung mga basta masasarap. Wala hong masyado yan sa amin. Kasi po, kung hindi pa ho dadalaw yung mga kapatid ng mami ko, wala ho kami pagkain masarap, di ba? Ganun ho yun. Ang point lang po natin, usually kasi, ang mga OFW, syempre pagdating sa abroad yan po yung mga nakakakain ng anything na gusto nila. Yan. Piling-pili, di ba? Pipiliin mo yung mga, lalo na yung mga lobster, malalaking ganon, di ba? Yung mga sugpo na hindi natin nakakain. Ako, yan po lahat ho yan halos. Ay sabi po ng doktor ko ay bawal yan. Bawal, pero yung bawal, yun daw ho yung masarap. Bakit nga ganon? Kaya sa pagkain po, mag-ingat-ingat din po tayo ha. Mas masarap mabuhay kesa mamatay. Mas magastos ang mamatay. Tandaan ho ninyo yan. Kaya kung kayo po sa miyembro ng pamilya ay pinahalagahan ho ninyo ang bawat isa. Ingatan po ninyo ang bawat isa kahit na kayo po ay mapera. Yan. Kasi hindi po maganda na kayo po ay kikita tapos nasa ospital po kayo. Imbes na yung kinita ninyo ay maipambibili ninyo ng ibang bagay, ay napunta lang sa ospital. Kaya ingat-ingat tayo mga kaibigan dahil tayo po mahalin daw natin ang isa't isa. Yan. Okay, at syempre, ipakakalat na bukas ang mahigit 5,000 pulis sa Davao City. Bukas na bukas daw. Yan. Ito'y upang matiyak ang kaligtasan ng publiko sa gitna ng ikakasang global tribute para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa PDP Laban, ang global tribute ay para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao City na gaganapin sa Freedom Park. Isasara rin ang ilang kalsada sa naturang lalawigan para sa nabanggit na aktibidad. At ngayon, nakakulong si Duterte sa Netherlands matapos arestuhin sa Pilipinas kamakailan. So, yan po, tandaan ho natin, no? Huwag na tayong makadagdag kung hindi naman po tayo makakabuti dun sa crowd, no? Alam nyo, minsan marami hong mga crowd na meron hong tao na pumupunta para manggulo. Naku, never do that. At magagalit ang ating Panginoon. Sa totoo lang, walang gusto ang Panginoon na makakasama sa kapwa. Lagi nating isipin yung kapakanan ng bawat isa. Ito huy panahon ng pagkakaisa, no? Kung meron man kayong masamang balakin, wag na ho kayo pumunta ng Davao, di ba? Kasi ito ay banding ng mga gusto lang makibanding. O ito nga, global, di ba? Tinatawag nila itong global. Ibig sabihin marami ang mga kababayan natin na lumuwas, di ba? Yung iba lumuwas na po yata. At of course, ang pagkakaintindi ko, ayon sa balita, birthday ho yata ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yan. At of course, bumabati rin po kami sa inyo ng happy birthday. Naway maging mabuti po ang lahat, maging magkaisa ang lahat at huwag magkawatak-watak. Bilang isang Pilipino, hindi po maganda na kapwa Pilipino mo ay magiging kaaway mo. Sa totoo lang po, ang mga Pilipino po ay dapat kahit saang bansa kayo naroroon, wala po tayong pagkakabahabahagi. Walang kanya-kanya. Ayan. Iisa lang po ang bansa natin, di ba, Winner? Isa lang yung bansa natin. At dapat po yung isang bansa natin na pagkaliit-liit kumpara sa ibang bansa, sana po maging punong-puno ito ng pagkakaisa, pagmamahalan, bagamat hindi pareho ang mga idea, hindi pareho ang mga gusto ng bawat isa, 'di ba? May mga ganun talaga kasi meron ho kasing utak na maliit at malaki. Kapag malaki ang utak, malaki ang pag-iisip. Ayan, pag maliit na utak, mahirap nang kausap yung mga ganun. Ayan. So, ang gawin ho natin, ayan, one more chance sa pagkakaisa, sa pagsasama-sama, no? Oh, yeah. At kung meron man na ayaw nating makasama, kung meron man na ayaw natin sa kanya, tiisin na lang natin. Siguro, umiwas na lang tayo, di ba? Ganun lang naman po yun. Kasi may mga tao namang gusto mag-isa lang, gusto niyang siya lang, di ba? May mga tao hong ganun. At ingatan na lang po natin na magkomento ng hindi maganda sa kapwa kasi dyan po
po nagkakaroon ng pag-aaway-away, 'di ba? Yung kakampi nung isa, kampi-kampi yan eh. Mali din ho 'yun. Pag alam mo nating sila yung may away, sila na lang. At yung atin namang pagkakaisahan ay gawin nating tama na lang. Yan. Hindi natin maiwasan na merong bad comment, wag na tayong sumagot sa bad comment, di ba? Pag meron namang good comment na naririnig tayo sa mga taong sabihin na natin, hindi naman natin kilala pero nagko-comment ng maganda, di ba? Yun ay pasalamatan natin. Oh, Yan. yeah. Much better yung ganun. Alam nyo, ang sarap mabuhay. Paggising mo, hindi ka natatakot, natutuwa kang makita yung mga kasama mo, yung mga araw-araw mo na abutan, natutuwa ka, dapat ganun yung atmosphere, di ba? Kita nyo, pagdating natin dito, masaya ang atmosphere. Ganun po dapat. Sa tingin ko lang pero kung ayaw nyo na sinasabi ko, okay lang po yan kasi tayo nga po, lagi kong sinasabi, may kanya-kanya tayong kaisipan. At lahat po yan ay pinapahintulutan naman, no? Dahil sa ating demokrasya, di ba? Lahat po tayo ay may karapatang magsalita. Pero much better kung ang ipapakita natin sa mga kabataan, yan, yung mga young mother, dami ko nakakausap ng mga young mother, guys, no? Sila po ay nagsisisi sa kanilang maling hakbang. Pero sabi ko naman, hayaan mo nang magsisi ka. Okay na yan. Mas maganda yung nagsisisi kaysa yung mga taong mali na nga ang pinaggagawa. Feeling nila tama pa sila, di ba? Kahit sa mga trabaho ninyo, ingat-ingat po tayo kasi may mga tao na talagang hindi marunong mag-sorry, di ba? May mga ganon. But, yan naman po ay karapatan ng bawat isa at yun ay ugali ng bawat isa. Yan. Oh, yeah. Kung saan, sabi nga po kung ano daw ugali ng anak, ewan ko lang kung saan ayon po kayo ay ganun din daw ang ugali ng magulang. Oh. Pero alam nyo, isasalin ko lang yung aking napanood kagabi, no? Nakakalungkot ho kasi yung biological mother niya ay hindi niya kilala. Pero nasaktan pa siya, di ba? So may mga ganong pagkakataon at yan naman po ay ating ipinagpapasalamat. Okay? At ngayon naman, sabi nga po dito, eto na. Meron hong na-endorso ng Department of Agriculture sa Food and Drug Administration ang bakuna laban sa avian influenza. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Sportsman Arnel de Mesa, ay hinihintay na ng kagawaran ang go signal mula sa FDA o FDA, kung mag-i-issue na ng Certificate of Product Registration ang bakuna. Yan, maganda yan. At inaasahan naman anya ng DA na isasalang muna sa controlled vaccination ang AI vaccine sa pangangasiwaan ng gobyerno. Una nang umapela ang poultry industry sa DA na pabilisin ang procurement ng avian flu vaccine sa bansa. Yan yung mga ilang dapat nating isipin, mga kaibigan. Yung pagpapaganda ng imahe ng ating mga kinakain, ng ating mga bakuna. At hindi lang po yan nakakatuwa na meron po tayong ilang ipinagpapasalamat. Marami yung mga accomplishment na hindi lang ho natin napapansin, lalo na yung mga nasa abroad, hindi nyo napapansin. Marami yung magandang nagawa. Ang ibang mga hindi natin napapansin kasi nga hindi naman tayo nakakauwi, di ba? Yan yung ibang kausap ko, kaya i-justify ko lang po na marami namang maayos na nagawa. At in fact, bagamat nagkaka-traffic, ngayon naiisip na ho ng tao na wag kang basta-basta bumili ng sasakyan kung wala kang parking. Ayan. O yan yung mga balitang aking natanggap, kaya dinidiscuss ko lang po, mga kaibigan. Ayan, pasensya ka na. Alam nyo naman na tayo po hindi magsasalita kung hindi sang-ayon sa balitang ating natatanggap. At of course, ay pinapasalamat din natin yung mga kandidatong kaibigan ko na mabuhay kayo. Mabuhay kayo sa magulong industriya ng inyong pinasok. Ayan. Para feeling ko talaga, alam nyo, ang tatay ko po ay dating mayor pero hindi ko naramdaman yung sarap, 'di ba? Alam nyo may mga pagkakataon kasi na merong swerte, 'di ba? Pagdating sa pagiging politiko may swerte, may hindi, 'di ba? Pero wag nating titingnan na pangit
ang bawat pinapasok natin. Ipaintindi natin sa ating mga kababayan na meron tayong tinatahak na landas. Bakit tayo pumasok sa industriya? Kasi gusto nating makorek. Yan nga yung sinasabi ng iba dyan eh. Ang Kongreso at Senado ay gumagawa ng batas. Kung meron man ho silang iniimbestigahan, doon nila hinahanap ang problema at hinahanapan dapat ng solusyon. Marami yung nakakalimot kasi na ang estado ng kanilang trabaho ay ganun lang, no? Hindi po sila ay yung dapat na nasusunod, pero sila po ay merong batas na dapat ipasa at pag naipasa nila yan ay isang magandang tatak sa inyo na kayo po'y nakagawa ng tamang batas. Actually, ang dami ko na ring nakausap ng mga congressman pero ang iba sa kanila ay hindi na po nakapagpatuloy dahil isang term lang sila. Yung iba naman, 2 term lang. So, sayang, no? Sayang yung iba. But, lagi po nating alalahanin sa Pilipinas po, sandamakmak ang batas. Pero hindi po lahat ng batas na nakalagay po dyan ay nasusunod. Paano ho? Hindi ho alam ng tao yan, yung mga batas na yan. Siguro it's about time na isa-isa nating linisin, i-filter yung batas sa ating bansa at marami hong batas na hindi na ho angkop sa panahon ho ngayon. Tandaan po natin, computer age na po tayo ngayon at dahil computer age na po, hindi na po angkop ang mga batas na nangyari na nagawa noon kesa ngayon. Yan. Siguro meron magaling sa Kongreso o magaling sa Senado na makahimay ng mga batas na yan. Kasi alam nyo, sa takbo ng panahon, titingnan ho natin yung mga bata nung araw, ngayon binata't dalaga na ngayon. Pero sabi nila parang walang nabago, 'di ba? Masakit ho 'yon, guys. Pag sinabing parang walang nabago, ibig sabihin walang nangyaring maganda, pero hindi po totoo 'yon. Meron namang nabago. Kaya lang hindi po nangyayari yung gusto nating mangyari. Ang nangyayari po, yung mga batas. Kaya sinasabi ko lang po ito, mag-e-eleksyon na po kasi. Another election na naman ang tatakbo, ang mangyayari sa buhay natin. At itong eleksyon ay wag nating sayangin. Gawin nating, maging honest tayo sa pagboto. Huwag kayong magpabayad. Alam nyo ho, para hindi tayo magkaproblema, huwag tayong magpabayad. Kasi bakit po? Kung kayo po ay nanalo ang binoto nyo, di ba ang saya-saya? Kasi nanalo na hindi kayo binayaran. Pero kapag ang binoto nyo ay natalo, syempre bayad kayo, nakakahiya doon sa nagbayad sa inyo, di ba? Kita nyo, bakit siya natalo? Binayaran naman kayo. Alam nyo, yung mga ganyan, naglalabasan po yan after the election. At magtiwala tayo sa ating pamunuan, ang COMELEC. Okay? So, mga kaibigan, time check muna tayo sa ngalan po ni Attorney Ferdy Topacio. Ayan, ang oras po, alas 11:25 ng umaga. Yes, yes, yo! Topacio! Yes, yo! Topacio! Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo! Topacio! Yahoy! Yes, yes, yo, Topacio. Ako pa rin si Juvie de Guzman sa ngalan po ni Attorney Ferdy Topacio. At tayo po'y nagpapasalamat, no, sa mga pinadadala sa ating mga reminder. Yan. Salamat po at alam nyo ho, kailangan pala turuan natin ang ating mga anak. Yan. Marami ho kasi, tama itong ginagawa ngayon ng ating men in uniform, the PNP, no? Kahit papano, ay meron tayong nakikita na nagpapaalala lagi sila sa mga kabataan. Ito po'y gawin din po natin bilang isang magulang o nakakatanda na lagi nating paalalahanan ang mga kabataan, lalong-lalo na yung hindi nila pagsama kung kani-kaninong tao at lalo na kung hindi kilala. Yan po ay dapat nating isaisip, isapuso dahil bakit po kailangan ito kasi sabi nga po para daw maiwasan na makidnap ang mga kabataan. Kaya thank you so much sa pagpapadala sa akin na reminder. Okay, at ngayon naman, alam nyo, ito handa na ang Komisyon on Election sa pagsisimula ng local campaign period para sa May 2025 midterm election bukas. At syempre, kaugnay nito muling nagpaalala ang COMELEC sa mga local candidate na sumunod sa mga tinakdang panuntunan ng komisyon.
Kaugnay nito, nakikita ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na mas mainit ang labanan sa mga lokal na kandidato. Kasabay nito, aarangkada muli ang Oplan Baklas ng poll body bukas. Kaya, nako, paalala po dun sa mga tao ninyo. Nako, baka yung mga tao ninyo kung saan-saan lang naglalagay, alam nyo naman, trabaho lang sa kanila, wala silang pakialam kung bawal o hindi. Meron ng mga common place na, alam nyo dapat bawat lokal may common place talaga na dun lang kayo maglalagay. Hindi yung sabog-sabog, di ba? Pangit ho kasi tingnan talaga. At hindi lang po yan hindi na kayo maintindihan kung sino-sino yung mga kandidato, di ba? Dapat talaga magkaisa rin kayo dyan. Kasi tama yung ginagawa ng COMELEC at sana po bigyan nating pansin ang mga paalalang yan dahil sayang din yung mga ginagastos po ninyo, di ba? Nagpapa-imprenta kayo, pagkatapos tatanggalin lamang yan. Para maiwasan ho yan yung tatanggalin, di ba? Pag binaklas ho yan, sayang din, di ba? Pera din po yan. At alalahanin din natin yung mga concern, yung mga nagmamahal sa kandidato. Baka naman yung pagmamahal nyo hanggang bayad lang, wag naman po. Bigyan nyo sila ng pagmamahal in the sense na paalalahanan po ninyo na meron silang mga tao na mali yung pinaglagyan ng mga tarpaulin, di ba? Yung mga ganon. At saka yung sukat po, importante yan mga kaibigan. At yan po isang magandang paalala na rin. Tayo laging may ganitong eksena, di ba? At maganda naman ho ngayon dahil kahit papano ay nakakaintindi naman yung iba. Yung iba hindi na sila nagagalit dun sa mga ginagawa ho nila dahil sila po alam na po nila kung ang kanilang ginagawa po ay tama o mali. Yan. At of course, yan nga ho, isang paalala po yan At nilinaw din na sabi nga po, nilinaw ng Commission on Elections sa maaari pa ring tumakbo bilang kongresista ng unang distrito ng lungsod ng Marikina, si Mayor Marcy Teodoro. Ito po ay ayon sa balita at ito ay sa kabila ng pagkakasuspinde ng ombudsman sa alkalde dahil sa sinasabing maling paggamit ng pondo ng bayan. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, hanggang wala pang final court judgment sa kasong kinakaharap niya, mananatili siyang kandidato. Ganito din ang sabi nga po, gayunman, binigyan diin ng poll body chief na posible itong makaapekto sa kandidatura ng nasabing opisyal. Ayan. Matatandaang sinuspinde ng ombudsman ang alkalde at 18 iba pang opisyal dahil sa sinasabing maling paggamit ng 130 million pesos na tumataginting na pondo ng PhilHealth. Ayun po ay ayon sa balita. Okay, ayan, kita nyo, meron palang nasuspinde na talaga. So, ibig sabihin, meron talagang ginagawa ang COMELEC yan. Kaya yung mga comment dyan tungkol sa COMELEC, huwag naman po, kasi kailangan natin ayusin yung kanilang hanay. At pagtiwalaan po natin yung COMELEC dahil marami ho silang ginagawang dapat nating pagkaisahan na tutukan yan. Tulong-tulong lang po mga kaibigan kung talagang hangad po natin ay magandang Pilipinas. O, di ba? At hindi lang po yan, naniniwala ang ilang ekonomista na may epekto pero manageable ang planong Zero Remittance Week ng mga OFW na supporter ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para sa ekonomistang si Emilio Neri Jr., ang plano ng ilang OFW na itigil ang pagpapadala ng pera sa Pilipinas ay simula bukas hanggang April 4. Yan. Ay nananatiling malaking palaisipan at depende kung makakaya ng mga Pinoy sa ibayong dagat na hindi magpadala ng pera sa kanilang mga mahal sa buhay. Yun lang, di ba? Alam nyo, depende ho yan. Pag sobrang dami naman ng pera ninyo, ewan natin. Kung paano kaya i-manage ng mga OFW yung ganong panawagan, no? Gayunman, magkakaroon ito ng negatibong epekto sa exchange rate, reserves, accumulation plan ng gobyerno, maging sa interest rates. At sinabi pa, magugunitang nagbanta ang ilang OFW group sa Europa na hindi sila magpapadala ng pera sa Pilipinas bilang protesta sa pag-aresto ng International Criminal Court kay dating Pangulong Duterte. Yan po ay ilang mga issue na talaga naman
binalasa ho ng ating newsroom, no? So, mga kaibigan, babati muna tayo dun sa mga patuloy na sumusubaybay sa akin, maging kay Attorney Topacio kasi wala akong listahan ng kanyang mga viewers. But anyway, tayo po'y nagpapasalamat dito sa mga friendship natin na walang sawa, no? Salamat po sa mga ilang humahanga. Salamat po. Alam nyo, dahil yan kay Atty. Topacio, kaya nagpapasalamat na rin po tayo na talagang sikat yung ating kasama. Anyway, salamat po kay Milagro Salvador. Support din. Salamat po. Salamat po sa inyo. Benji Hoxon, Ellen Grace, salamat sa iyo Ellen Grace. Veronica Estrada Lim, mabuhay ka. Peter Johnson, Dave Fajardo, salamat po. Rolly Durana, Beth Molinos. Ay, mami, hello po, miss you. Ayan, ayan mami, dadalaw po ako sa inyo. Eva Grijalvo Nunez at si, hello din sa iyong anak. Ayan, thank you. Of course, hello din po kay June Durana, Maria Fatima Dimakiling, Jarius Bondo, kay Sir Jarius, salamat po Salamat sa konting talk natin. Linda Dacanay, Josephine Salvador, yan, salamat po sa inyo. Rosemary Custodio, yan, kailan ka? Kailan ka magla-live? Samahan mo ako dito. At importante yung mga issues na ginagawa mo ngayon. Boyet Nicasio Jr., yan. Dindo Hernandez, of course, Gina Patanaw Broom ng Cavite. Lahat ng mga taga Cavite, mabuhay po kayo. At sa ilang parte ng Pilipinas, syempre. Queen Rosa, salamat. Of course, hello din kay Michael Delara and Company. Sa inyo pong lahat, maraming salamat po. Elsa Juneda, salamat. Reggie Uliero, ayan, marami na akong nabate. Hindi lang po yan. Salamat din kay Richard Bacalla. Ipagpatuloy po ninyo yung paggawa ng mabuti. Parang si, din yan si Gadayan, yung sa NAIA, di ba? Kita nyo siya, patuloy na nakakapulot siya. Bakit talagang siya ang nakakakuha, di ba? At pag sa kamay niya na nakuha yung mga bagay-bagay, pera, alahas, na nakukuha niya sa NAIA, isipin nyo siya lang talaga bukod tanging sinusoli talaga niya, no? Pero medyo mahirap sa iba yan, na kung merong report, kung may napulot man sila, di ba? But anyway, thank you so much for letting me know, no? Hello din kay Mario Atienza, ayan. Eileen Earl Rewayambilio, ayan. Siyempre, sa tulong at awa ng Panginoon, at hindi lang po yan. Hello, Attorney Macnil Rante, ayan, salamat po sa inyo. At, ayan, ang tabayan ninyo mamaya yung gwapong-gwapo na si Sir Drew Nasino, ayan. At hindi lang po yan. Hello din kay Diego Magpantay Jr. Hi, Sir Jigs. Maraming salamat po. Ayan. Edward Obiena, naku, malapit na yung rehearsal ninyo. Ayan. Sa panibagong ng Masters, 'di ba? International Masters Olympic 'yan. Magaganap po 'yan sa Ultra at syempre kasama din tayo diyan, pero hindi ako lalaban. Sama lang sa kanila. Anyway, Joyce Dayan Velasco, J. Abad, Junjun, ayan. Mabuhay kayong lahat. At of course, Katirso Peralta, salamat po. At kay Boss Edgard, salamat lagi-lagi talaga. Maraming inspiring words na napupulot tayo. Kita nyo, lagi tayong sumasaya, lagi tayong gumaganda ang ating kinabukasan sa tingin ko dahil marami tayong magagandang bagong kaibigan na nagbibigay ng mga update sa atin, di ba? Yan, salamat po. At of course, meron na naman ako narinig, yan. Yung mga gumagamit daw ng pangalan ng mga taga-media, wag mo kayo maniwala. Lagi nyo tatandaan, ipaalam nyo na lang dun sa tao, no? At isumbong ninyo yung mga naririnig ninyo. Kasi minsan kasi, yung mga iba dyan naiinggit. Kaya, pag naiinggit sila, wala na silang ginawa, kundi magbigay ng mga kwentong mali. Marami rin fake news, guys. Kaya yung mga gumagamit ng pangalan na may pangalan, yan, ayan, marami kami niyan. Sabi, marami daw kami. Hindi pala ako nag-iisa. Anyway, hello din kay Manuel Logo. Okay, so mga kaibigan, naku po, ayan. Time check muna tayo mga kaibigan sa ngalan pa rin ni Attorney Ferdy Topacio. Ang oras, alas 11:45 ng umaga. Yes, yes, yo! Yes, yes, yo! Topacio! Yes, yes, yo! Topacio! Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo! Topacio!
Yes, Yo, Topacio. Ayan, sa ngalan ni Atty. Ferdy Topacio, ako po si Miss Juvie de Guzman. At natutuwa ako kasi marami na, ayan, tingnan nyo, dumating na yung mga positive outlook in life. Yun yung maganda. Huwag na tayong masyadong araw-araw na lang nakasimangot, diba? Kasi nga po, kapag laging ganun yung mga nababasa natin, medyo nakakapagod na rin. But anyway, salamat na rin kay, ayan, kay Chris Ambay. Hello po, ayan. Ni Ninho Silva, minasama, yokoso, irashaimase. Yung mga nasa Japan, mabuhay kayo, no? At hindi lang po yan, hello din. Oh, talaga. Nestor Ifurong, ayan. Carodel Adsuara, hi. Hello din kay Neneng Endo and family, kay Amelia Hirao and family, yan, mabuhay po kayo. At hindi lang po yan, hello din kay Mila. Hi, Timila Salonga. Yan, mabuhay kay John. At Arlene Jackman, kamusta na? Ayan, mabuhay kayo ni Erlinda Labanja. Yan, nandiyan sila taga Baguio City. At hello din kay Mon Samson, Kape-Kape. Yan, Mon Samson na Manila Bulletin. Salamat po. Hello din kay Elvira Payawal, Matias, Marta Victoria. Yan, ang issue po ay dapat po i-follow up natin. Tulong-tulong tayo guys ha. I-follow up natin na maisip ng mga kandidato kung sila ay mananalo. Either the congressman or the congressman, the senators, dapat maisip nila na ayusin yung batas natin. Yan. Para hindi nagkakagulo. At yung mga inosente sa batas, marami tayo dyan. Inosente sa batas, dapat tulungan natin sila na maiayos ang batas na hindi na po angkop sa buhay ngayon. Yan. Marami yan. Kita nyo. David Moore, hi. Hello din. Isidro Garcia, Michael Richard, salamat po. Ayan. Heli Morte Arcangel. Ay, Tita Heli, naku, dami kong hindi napupuntahan. Pasensya na po kayo, ha. The Sumakot family. Yan si Dayan. Hello din. Yan mo, pababalikin kita dito. Kailangan ma-meet mo si Atty. Topacio para marinig niya yung golden voice mo. Yan. Charlie Freddy. Yan. Bishop Nilo Tayag. Yan. Mabuhay po kayo. Ronel. Hi, Ronel Lego. Maria Atienza. Yan, salamat po. Atena. Maria Atena pala. Atena. Yan. Rafi Serrano, ayan, hello po, Neil Miranda, Eloida Inovero, at syempre si Ate Rio, ayan, Ate Rio, yung Quezon City Press Corps. Okay, salamat po guys, no, alam nyo, meron tayong mga, sa mga taong lagi, kaya minsan, no, hindi natin maiwasan na bumati tayo, kasi yun po yung mga taong pagka minsan, ay nagkakaroon ng banding-banding, di ba? Nakakatuwa na rin na kahit papano, ay nabibigyan natin sila ng pasasalamat, yan. Okay? At yung mga ito ang sabi ng mga dalubhasa, no? Tayo daw po ay dapat ugaliin nating uminom ng kalamansing meluya. Masarap ba 'yun? Yan daw po ay nakakapagpabagal ng pagtanda. Ay, yun pala 'yun. Oo, para bumagal yung ating pagtanda, hindi mabilisan tatanda. Dahil yung mga taong tumatanda agad, yung laging nakasimangot, yan, madaling tumanda yan. O, di ba? Yung mga hindi marunong ngumiti, di ba? Kasi nga, pagod sila, halatang-halata yung pagod nila sa kanilang pagtanda. Ayan. At saka, guys, no, marami ho pala. Ito ha, sa C3 Caloocan, na-alarma lang ho tayo. C3 Caloocan, nako, yung mga... Alam nyo yung, di ba yung truck, minsan yung mga driver, pahinante niya, naka-open yung bintana nila. Hindi nila alam na ilan na silang nahablutan ng cellphone, di ba? Mag-ingat-ingat po tayo kahit na anong sasakyan, no? Mag-ingat-ingat po tayo. Dito ngayon, umaarangkada yung mga snatcher sa C3 Caloocan. Yan. Nako, guys, no, grabe na to, di ba? C3 Caloocan, ingat po. At syempre, attention din sa mga mga kababayan natin. Wag po tayo magpakita ng bagay na ikapapahamak natin kasi nga ho, hindi ho safe, no? Bagamat safe naman yung nandiyan yung mga men in uniform, pero pag wala yung mga yan, mahirap po talaga. Hindi ho tayo tatantanan ng mga bad guys, no? Kaya yung mga bad guys dyan, ay nako, magbago na po kayo dahil alam nyo po, sayang naman po ang pinapakain sa inyo na inyong mga magulang.
kung yan ay galing sa nakaw, di ba? Minsan nakaka turn off daw. Yan. Sabi ni Bambi. Ay, Bambi. Ay, ibang Bambi to At saka binabati ko na rin si Ma'am Bambi Fuentes. Yan. The Beauty Queen. Okay. At, of course, yes, marami tayong mga pagpapala daw na pwede nating pagkaisahan. Kayo po ay merong Anselmo Aldayan. Yung mga babiyahe ho, no, kung kayo po'y babayahe, tandaan po natin dahil bukas weekend na, di ba? Pagandaan nyo na ngayon pa lang, dahil Thursday pa lang ho ngayon, pagandaan nyo na po dahil marami pong sabay-sabay na lumuluwas sa kanilang mga trabaho, luluwas sila yung iba sa trabaho lumuluwas yung iba naman sa bahay nila, sa family nila, yung iba diyang once a week lang nakaka-uwi, di ho ba? Lagi natin tatandaan yung paghahanda, no? Paghahanda na inyong mga dadalhin at marami rin pala, no, sa mga bus terminal, sa mga barko, sa mga nakakalimot ng gamit nila. Naku guys, mahirap yan pag nakakalimot na. Yan. Okay, at of course, Chona Di Makiling, mabuhay po kayong lahat dyan. Ayan. Bukas po ay tingnan natin kung makakarating yung ating guest na inanyayahan natin, pero I doubt lang kung makakarating siya. Kasi nga ho, Friday bukas, no? Nakahanda na ho ba lahat ang mga gagawin nyo para bukas? Sabi ni Winner, nakahanda na siya lagi. Laging handa yan si Winner, no? Lahat pinipindot-pindot na lang. Oh, yeah. Pindot-pindot na lang. Ayan. Siyempre, ayan, naku, bakit ganon? O, bakit nga ganon? Nawala. O, sige, nawala daw. Nawala. Tayo ba'y tuloy pa rin? Tuloy-tuloy pa rin tayo, mga kaibigan. Hello din kay Dave Diwa. Of course, kay Tito Boy Abunda. Hi, Tito Boy. Parang kailan lang, no? Galing ako sa bahay mo noon na kung saan ay napakaganda. Yan, Tito Boy talaga. Napaka-simpleng tao. Okay, Martita Lopez, mabuhay po kayo. Micaela Ann, Maika Cruz, yan, mabuhay kayo. And of course, kay Ma'am Marides Fernando. Ayan, naku, buti na lang si Ma'am Marides medyo cool na lang siya, cool. Mahirap nga naman sa politics. Sa tingin ko lang sa tingin ko mahirap. Kasi yung dating hindi mo kaaway, magiging kaaway mo, di ba? At yung dating tahimik na buhay mo ay magiging magulo. Ganyan yung nangyayari. Kaya mahirap talaga. Ewan ko kasi marami akong kilala na nasira ang buhay dahil sa politics, no? At meron pang namatay dahil sa politics kasi hindi nila matanggap na sila ay natalo. May mga ganun. Mga close friend ko po yun, kaya hindi ko na lang sasabihin ko sino sila. But anyway, dapat pag pumasok kayo sa politics, lagi nating tatandaan, hindi lahat panalo. Meron din natatalo. And see to it na kaya nating tanggapin kung ano man ang maging resulta, no? Sabi nga dalawang klase lang daw ang tao, isang naloloko, isang manloloko. Pero pagdating sa isang nadaya at isang nadaya at nandaraya. Yan. Dalawa lang din, di ba? Pero guys, mas maganda kung kayo po ay kandidato, di ba yung iba nagwe-wave kagad? Sabi nila, nagko-concede na sila. Binibilang pa lang, kalahati pa lang yung result. Concede na ako, hindi na ako lalaban pa. Ito na, talo na ako. Yan. Yun yung mga ganun na gesture ng magandang kandidato na hindi yung parang atake, dekorasyon lagi ang nangyayari. Kasi nga po, hindi nila matanggap na tatalo sila. At kung nanalo naman kayo, tahimik lang dapat. Oh, yeah. Diba? Tahimik na lang kayo kasi alam nyo maganda. Ako nakikita ko lahat ng nangyayari, yung mga God willing talaga, yung kapag kayo po ay nanalo, swerte. Pag kayo ay natalo, talo. Kaya malas daw. Anyway, yan naman po pinagpapala para sa atin. At syempre, tayo po naman ay nagpapasalamat sa Tweetwina, sa produksyon, sa newsroom, sa technical room natin, sa TOC, sa inyo pong lahat dyan, of course, sa gwapong-gwapong susunod na programa na walang iba, sabi nga ni Atty. Topacio, ito po yung nabuo. Ayan, ang dating nasirang Dennis. Sorry. Mali. Ayan, Balitang Bayan tayo dyan. Kasi ang daming adlib no? Ito kasi si attorney, kita nyo, nag-text sa akin. Sabi niya, Balitang Bayan ng dating nasirang Drew Nasino. At
ngayon ay nagawa na. Ayun. Sorry po, Boss Drew. Tao lang. Anyway, ako naman po, si Juvie de Guzman, sa ngalan po ni Attorney Fer Dito Passion, nagsasabing, ang taong matalino ay dapat laging mananalangin para hindi mawala ang galing. Salamat po mga kaibigan. Ang oras po, alas 11. Ayan na, ako alas 11:58 ng umaga. Love you all, guys. Yes, yo, Topacio! Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Tapasio. Yes, yo, Topacio!